Shemika. Bible Games. Tanong 1. Noong mga araw ni Joshua, ang 5 hari ng mga Amorites ay malas na nakaranas ng A. Panginibot ng hangin. B. Bagyong ulan. C. Pangingibabaw ng yelo. D. Balon ng putik. Ang sagot ay C. Pangingibabaw ng yelo. Josue 1:0, 5-11. Pagkatapos ang 5 hari ng mga Amorites, ang mga hari ng Jerusalem, Hebron, Jarmuth, Lachish at Eglon ay nagsama-sama. Sila'y umakyat na may lahat ng kanilang mga sundalo at nagtayo ng mga posisyon laban sa Gibeon at sinugod ito. Ang mga Gibeonites ay nagpadala ng mensahe kay Joshua sa kampo sa Gilgal, "Huwag pabayaan ang iyong mga alipin. Sumama ka sa amin ng madali at iligtas kami. Tulungan mo kami, sapagkat ang lahat ng mga hari ng Amorit mula sa kabundukan ay nagkaisa laban sa amin." Tanong 2. Punan ang mga puwang. Aalis ako sa inyo, aking yoko ibinibigay. Hindi tulad ng ibinibigay ng daigdig, ibinibigay ko sa inyo. A. Tagapagkasya. B. Karunungan. C. Kapayapaan. D. Kapangyarihan. Ang sagot ay C. Kapayapaan. Juan 14:27. Kapayapaan ay aking iniwan sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ko ibinibigay sa inyo tulad ng ibinibigay ng daigdig. Huwag hayaang mabalisa ang inyong mga puso at huwag kayong matakot. Tanong 3. Paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pangalan kay Joshua bago ang labanan ng Jericho? A. Sa pamamagitan ng alaala ng El Gibor. B. Sa pamamagitan ng punong komandante ng kampo ng Yahweh. C. Sa pamamagitan ni Michael ang Arkanghel. D. Sa pamamagitan ng haligi ng nagliliyab na apoy. Ang sagot ay B. Sa pamamagitan ng punong komandante ng kampo ng Yahweh. Joshua 5:13-15. Sa ngayon, nang si Joshua ay malapit sa Jericho, siya ay tumingin at nakakita ng isang lalaki na nakatayo sa harap niya na may hawak na tabak sa kanyang kamay. Si Joshua ay lumapit sa kanya at nagtanong, "Ikaw ba ay para sa amin o para sa aming mga kaaway?" Wala sa alinman ang kanyang sagot, ngunit bilang punong komandante ng hukbo ng Panginoon, ako ay dumating na ngayon. Tanong 4. Ilang espiya ang ipinadala ni Joshua upang tingnan ang lungsod ng Jericho? A. 2. B. 1. C. 3. D. 40. Ang sagot ay A. 2. Josu 2. 1. Kaya't si Josu na anak ni Nun ay lihim na nagpadala ng 2 espiya mula sa Shittim. "Pumunta kayo, tingnan niyo ang lupain," sabi niya, lalo na ang Jericho. Kaya't pumunta sila at pumasok sa bahay ng isang patutot na tinatawag na Rahab at nanatili roon. Tanong 5. Saan itinayo ng mga Israelita ang 12 bato na kinuha mula sa ilog bilang alaala sa kanilang pagtawid sa Jordan? A. Kidron. B. Hebron. C. Pisgah. D. Gilgal. Ang sagot ay D. Gilgal. Josue 4:19-24. Sa ika-10 araw ng unang buwan, umakyat ang mga tao mula sa Jordan
at nagtayo ng kampo sa Gilgal sa silangang hangganan ng Jericho. At nagtayo si Joshua sa Gilgal ng 12 bato na kanilang inilabas mula sa Jordan. Tanong 6. Kung si Solomon ay pipiliin, mas gusto niyang mamuhay dito kaysa sa loob ng bahay na may asawang nangangaway. A. Sa isang kumpay ng dayami. B. Sa isang bodega. C. Sa isang sulok ng bubong. D. Sa isang taniman. Ang sagot ay C. Sa isang sulok ng bubong. Kawikaan 21:9. Mas mabuti pang mamuhay sa isang kanto ng bubong kaysa sa magbahagi ng bahay sa isang mapangaway na asawa. Tanong 7. Sino ang nagtayo ng dambana sa Panginoon sa bundok Ebal? A. Samuel. B. Moses. C. Gideon. D. Joshua. Ang sagot ay D. Joshua. Joshua 8:30. Pagkatapos, nagtayo si Joshua sa bundok Ebal ng isang dambana sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Tanong 8. Bakit nagbabala si Solomon na, huwag ipagyabang ang iyong sarili ng bukas? A. Sapagkat maaaring bumalik ang Diyos. B. Sapagkat hindi mo alam kung ano ang magdadala ang araw. C. Sapagkat sapat na ang ngayon. D. Sapagkat ang bukas ay nagtataglay ng kalungkutan. Ang sagot ay B. Sapagkat hindi mo alam kung ano ang magdadala ang araw. Kawikaan 27:1. Huwag magmayabang tungkol sa bukas, sapagkat hindi mo alam kung ano ang magdadala ang araw. Tanong 9. Ano ang mga pader ng templo ng Panginoon ay pinagtapunan? A. Puring tela. B. Ginto. C. Aspalto. D. Pilak. Ang sagot ay B. Ginto. 2 Kronika 3:7. Inilagay niya ang ginto sa mga tuktok ng bubungan, durukan, mga pader, at mga pintuan ng templo, at inukit ang mga kerubin sa mga pader. Tanong 1-0. Puna ng talata mula sa isaguan, ito ang mensahe na inyong narinig mula sa simula na dapat nating A. Magmahalan. B. Hindi magkasala. C. Sumamba sa Diyos. D. Sumunod at magtiwala. Ang sagot ay A. Magmahalan. Isaguan 3:11. Ito ang mensahe na inyong narinig mula sa simula, dapat tayong magmahalan. Tanong 11. Puna ng mga puwang, ang mga kaisipan ng matuwid ay, ngunit ang mga payo ng masama ay A. Pag-asa, pagkalungkot. B. Kasamaan, kabutihan. C. Malalim, hangal. D. Tama, panlilinlang. Ang sagot ay D. Tama, panlilinlang. Kawikaan 12:5. Ang mga plano ng matuwid ay matuwid, ngunit ang payo ng masama ay mapanlinlang. Tanong 12. Sino ang ibinagsak sa pintuan ng kanyang lungsod at sinakluban ng mga bato? A. Ben-Hadad. B. Achan. C. Ahaz. D. Hari ng Ai.
Ang sagot ay D. Hari ng AI. Josue 8:29. Kanyang ipinako ang katawan ng hari ng AI sa isang poste at iniwan doon hanggang sa gabi. Sa paglubog ng araw, iniutos ni Josue sa kanila na kunin ang katawan mula sa poste at itapon ito sa pasukan ng pintuang daan ng lungsod. At sila ay nagtayo ng isang malaking bunton ng mga bato sa ibabaw nito, na nananatili hanggang sa araw na ito. Tanong 13. Gaano katagal nanatili si Jesus sa mga Samaritano pagkatapos nilang hilingin sa kanya na manatili? A. 2 buwan. B. 2 araw. C. 5 araw. D. 1 linggo. Ang sagot ay B. 2 araw. Buwan 4 oras 40 minuto. Kaya ng mga Samaritano ang dumating sa kanya, kanilang hinimok siyang manatili sa kanila, at siya'y nanatili ng 2 araw. Tanong 14 na. Ano ang ginawa ng mga Israelita sa Jericho pagkatapos bumagsak ang mga pader ng lungsod? A. Ilang mga tribo ang nanirahan doon? B. Sila'y umalis na lamang. C. Sinunog nila ang lungsod at lahat ng nasa loob nito. D. Sila'y nanirahan doon at binuo ang mga pader. Ang sagot ay C. Sinunog nila ang lungsod at lahat ng nasa loob nito. Josue 6:24. Pagkatapos ay sinunog nila ang buong lungsod at lahat ng nasa loob nito, ngunit inilagay nila ang pilak at ginto at ang mga bagay na tanso at bakal sa yaman ng bahay ng Panginoon. Tanong 15. Hiningi ni Pablo sa mga taga-Korinto na mag-ipon ng pera para sa mga mahihirap sa anong lungsod? A. Corinto. B. Jerusalem. C. Pilipos. D. Roma. Ang sagot ay B. Jerusalem. 1 Korinto 16 na, 1 tandang bawas 3. Tungkol sa koleksyon, para sa mga taong Panginoon, gawin niyo ang sinabi ko sa mga iglesia ng Galacia. Sa unang araw ng bawat linggo, dapat magtakda ang bawat isa sa inyo ng isang halaga ng pera ayon sa inyong kita, itabi ito, upang kapag dumating ako, walang pagtitipon na maganap. 3. At pagdating ko, magbibigay ako ng mga sulat ng introduksyon sa mga lalaki na inyong aprobahan, at susulatan sila ng inyong regalo sa Jerusalem. Tanong 16 na. Saan sinabi ng Diyos kay Moses, Aaron at ang kanyang mga anak na itayo ang kanilang mga tolda? A. Sa pinakamalayong kampo mula sa tabernakulo. B. Sa bundok Sinai. C. Sa loob ng tabernakulo. D. Sa silangan ng tabernakulo. Ang sagot ay D. Sa silangan ng tabernakulo. Bilang 3 oras 38 minuto. Dapat magtayo sina Moises at Aaron at ang kanyang mga anak ng kampo sa silangan ng tabernakulo, patungo sa pag-aaraw, sa harap ng tolda ng pagpupulong. Sila ang may responsibilidad para sa pangangalaga sa santuwaryo sa ngalan ng mga Israelita. Ang sinumang iba na lumapit sa santuwaryo ay dapat paslangin. At ang bayan ng Diyos ay nagsabi, Amen! Huwag kalimutang mag-subscribe, magbahagi, at mag-like sa video na ito. Maging isang pagpapala sa iba. Bawat like at pag-share ay tumutulong sa atin na ikalat ang Ebanghelyo. Mangyaring mag-iwan din ng komento sa ibaba. Pagkatapos, bisitahin ang aming channel page. Mayroon kaming higit pang mga video upang pagpalain kayo, mga Bibliang quiz at laro, mga pelikula, mga dokumentaryo, mga himala at mga patotoo, isang araw-araw na plano ng pagbasa sa Biblia, mga dasal, mga aral, mga video para sa mga Kristiyanong bata, musika, at marami pang iba. Pagpalain ka ng Diyos.